Sikat na romance writer si Shanna. Minsan kinapos siya ng paksang maisusulat na pagtuunan niya ng pansin ng incompetent at kinabubusitang katulong na si Myra. At nabuo sa isip niyang isang weird na ideya, ang magpanggap na katulong sa isang mayamang pamilya. Sa una pa lamang susuko na sana siya, hindi lamang niya maiwan si Miguel ang isa sa kanyang naging amo. Lihim siyang umiibig sa binata at palagay niya nakikisimpatya rin to sa kanya. Pero paano siya mapapatawad ng lalaki kapag nalaman na pinaikot lamang niya ito ng 10 ng buong kapamilya? Part 1. Diyos ko naman, Myra! Umalingaw-ngaw sa buong condo unit ang galit na sigaw ni Shanna. Minsan-minsan lamang naman mawala ang voice niya. Halimbawa, nasunugan siya ng, "Bakit ate?" Alatang takot agad ang bungad ni Myra sa pinto ng silid niya. Hawak pa nito ang syanse na marahil kasalukuyang ginagamit sa pagluluto ng tawagin niya. "Ikaw nakasunog nito, no?" Halos naiiyak sa galit na sabi niya, sabay pakita ng bagong-bago niyang guest pants. "Huwag mong sabihing hindi dahil dalawa lang naman tayo dito." Namutla si Myra, halatang guilty. "Tinago mo pa?" Galit na init siya niya sa kamang pantalon. Nakasiksik to sa likuran ng tuwalya na makita ko eh. Naiiyak na si Myra, yukong-yuko. Naawa naman agad siya sa maglalabing 7 taong gulang na katulong. Naiinis na nga siya sa sarili dahil galit na siya kapag ganitong humihikbi-hikbi sa harap niya si Myra, parang init na nasusubhan ng inis niya. "Akala ko kasi ate," pasulyap-sulyap sa kanyang sabi ng katulong. "Kapares yan ng ibang damit mo na hindi didikit kahit nasa number 5 ang init ng plancha." Akala. Kahit naaawa sa harap, parang babalik na naman ang matinding galit niya. "Puro sa maling akala mo naman napapahamak ang mga mamahaling gamit ko eh. Kung pinabayaran kong lahat sa iyong nasira mo, baka 1 taon kang walang susweldohin." Alam naman niya na hindi niya magagawa yon. Mahirap lamang si Myra. Biyuda ang ina nito na nagtitinda lamang sa palengke. 7 kapatid pa ni Myra ang binubuhay sa probinsya ng matanda. Tsaka, rekomendado ni Myra dahil ang anak ang kababayan nito. Bukod sa magalit ng magalit, wala na siyang ibang magagawa pa para parusahan si Myra. Nakakaawa kung kakaltasin niya sa sweldo nito ang mga magiging resulta ng katangahan ng dalaga. "Sorry ate." Yun naman ang gusto niya kay Myra kapag pinagagalitan. Hindi na nangangatwiran ng liko, inaamin na lamang kasalanan at humihingi ng kapatawaran. Nakakainis nga lamang dahil paulit-ulit at parang hindi na ito matuto. "Ano pa ba ang magagawa ko?" Inaro ng suminghot-singhot siya na makaamoy ng kakaiba sa hangin. "Naku, nasusunog yata ang niluluto kong longganisa," pabiglang sabi ni Myra. "Anong yata?" Parang gusto na namang manabunot na bulyaw niya rito. "Talagang nasusunog na." "Nako, Myra! Gusto mo ng aspirin?" Natatawang sabi ni Lulubel. Inirapan to ni Shanna. "Nakita mo nang nangungonsumi yung tao eh, inaasar mo pang lalo?" Nakakatuwa ka kasi eh." Binaba ni Lulubel sa center table ang mataas na baso ng orange juice na iniinuman ito. "Maid, pinapatulan mo? Pinagkukonsumihan mo? Kaya nga nag-maid lang yun eh, mapuro lang ulo. Kung matalino yun ay papasok bang katulong? Di manager sana." "Diyos ko naman, Bel. Marami naman akong nakitang katulong na kompetente at madaling turuan. Mas bata pa kay Myra. Bakit siya'y parang papapasok lang at lumalabas sa tenga ang mga tinuturo ko?" "Mapurol nga eh. Saka galing pa yata sa bundok. Syempre, hindi pa yun sanay sa mga modernong gamit. Tinuturo ko naman sa kanya. Perhaps it will take longer bago niya makuha." "Gaano katagal? Pag ubos na yung mga mamahaling gamit ko?" Natigil sila sa pagkukentuhan nang tumunog ang buzzer sa itaas ng pinto. Tanda na may message buhat sa gwardiya ng lobby. Ini-on niya ang intercom na nasa gilid ng pintuan. "May pizza delivery ho dito, ma'am." Magaling na sabi sa intercom ng gwardya. "Order niyo raw ho?" Kasabay noon ang paglitaw sa munting screen. Nasa ulanan naman ng pinto ng delivery boy ng Pizza Hut. Nakatingin to at bahagya pa nakangiti sa kamera. Lahat ng dumarating na bisita sa Prince Gregory ay kinakamera muna sa lobby at pinapaaprobahan sa mga tenants kung papatuloyin ba o hindi. "Order ka nga niyan," sabi niya. "Papanhikin mo na lang." "Sige ho, ma'am." "Thank you." Ini-off niya ng intercom. Automatiko ring na-shut off ang munting screen sa itaas ng pinto. "Ang sosi-sosi naman itong tirahan mo. Di ba kamera-kamera pa? Ano magagawa ko kung high-tech ang security system nila?"
Sa may pool kaya natin kainin ng pizza? Tanong ni Lulubel. May maliit kasing swimming pool sa penthouse na para sa mga tenants. Katabi noon ang maluwag na terrace na maaaring pagdausan ng mga parties. Mula roon, kitang-kita ang kabuoang view ng Cubao at paligid. Ayoko, tanggi niya. Tinatamad ako mag-swimming. Dito na lang tayo. Nagkibit balikat si Lulubel. Nangungunsumi ka talaga sa maid mo, no? Kung ganun ka-hopeless ang tingin mo sa kanya, edi dispatchahin mo na lang. Ang hirap namang kumuha ng maid. Ayoko naman sa ahensya dahil ako takot ako sa mga sanay na. Kaya nga hindi ba't ang gusto mo yung mga naive pa sa probinsyana? Para ika mo, hindi man lokot matrain mo sa parang gusto mo. Sus ko naman. Suko naman ako kay Myra na to Abay mas madali pang turuan yung umalis kong maid na si Penny, mas bata pa yun sa kanya. Wala kang magagawa kung gusto nang kunin nyo ng ina para patuluyan ang pag-aaral. Advancement iyon. Di naman siguro gugustuhin na manatili ng katulong yung pobre. Hindi nga. Kaya naman, maluwag sa loob ko nang paniyagan siyang umalis. Pero sana lang nakuha na ni Myra mas kalahati ng pagiging competent ni Penny. Hindi nga pagtsagaan mo na lang. Mali mo ko matuto rin. Tsaka sabi mo nga, mahirap kumuha ng maid ngayon. Karaniwan na sa mga probinsyana, sa halip mag-maid dito sa abroad na lang. Yung iba naman, nagjajapayuki na lang. Napabuntong hininga siya. Totoo naman ang sinabi ng kanyang kaibigan. Maya-maya lang, kumatok na ang delivery boy ng Pizza Hut. Binayaran niya ito at binigyan ng tip. Kaunti lang naman na nakain niya at halos si Lulubel na ang umubos ng malaking family pizza. Mahilig naman talagang magkakain ang kaibigan niya. Ang mabuti pa, magbihis ka at maglakwatsa na lang tayo. Sabi nito nang matapos kumain. May isinusulat ka ba? Wala. Malapit ng deadline ko pero walang pumapasok sa ulo ko Siguro sa sunod-sunod na konsumisyon ko kay Myra. Kung ganun, mamasyal na lang tayo. Baka sa kakamasid mo sa labas may makuha kang ideya. Mabuti pa nga yata. Sige, magbibihis lang ako. Hindi na nga sila lumayo. Mula sa Prince Gregory na kinaroroonan ng condo unit niya, sa Ali Mall na lamang sila nagtungo. Kahit malapit lamang naman yon, ginamit na rin niya ang kanyang kotse. Bagong Mazda iyon na kulay pula. Binili niya nang mag-renew last year ang kontrata niya sa Books to Treasure. Binigyan kasi siya noon ng malaking down payment. Ang natira doon ipinang-down niya, sa ngayon ay hinuhulugang condo unit. Walang magandang palabas sa mga sinihan ng Ali Mall kaya't nag-shopping na lamang sila ni Lulubel. Wala ka rin ginagawa ngayong teleplay kaya na-afford mong maglakwatsa no? Tanong niya nang nasa tapat na sila ng bilihan ng mga pets sa ground level. Writer ding Paris niya si Lulubel. Sa sine nga lamang at telebisyon. Siya ay sa pocketbook na lokal. Sa UP sila nagkakilala at naging magkaibigan ni Lulubel. Pareho silang kumukuha ng course na journalism. Hindi masasabi na mayaman si Lulubel pero hindi rin naman naghihirap. Beauty na ring Paris ng mami niya ang ina nito. Bale, ang babae lamang ang breadwinner noon sa pamilya. Natulungan na lamang ni Lulubel nang magkaroon to ng trabaho. Only child siya samantalang si Lulubel may 2 kapatid na lalaki, isang matanda at bata dito. Mataas sa kanya si Lulubel, halos 5'6". Medyo nakakailangang tingnan dahil mataas na ay may katabaan pa ito. Dahil yata sa hindi ganang pagkakaroon ng manliligaw ay sa pagkain na dadivert ang atensyon ng dalaga. 25 lamang din to na Paris niya. Tingin niya, hindi naman na-insecure sa kanyang kaibigan kahit magkalayo ang itsura nila. Maganda kasi siya, may kaputian, at tama lamang ang height na 5'4" kumpara sa pagiging slender ng kanyang katawan. Buhok lamang ang magkapareho sa kanila ni Lulubel. Mahaba rin ang buhok ng kaibigan niya. Bukod doon, masasabing opposite poles na sila. Nang makatapos sila ng kolehiyo, nagkahiwalay sila ng larangang pinuntahan. Yun nga, sa paggawa ng teleplay at screenplay na pirme at naging kombinyente si Lulubel. Siya ay sa local romance pocketbooks na noon nagsisimula ng mabili at popular. Minsan sinusubok niya ng magsulat din para sa TV at pelikula. Hindi niya nagustuhan ang sistema, tsaka hindi siya nag-enjoy. Nagkonsentra siya sa book writing at ngayon sikat na. May nagsasabi na siya ang pinaka-popular sa mga local writer ng romance pocketbooks, pero hindi naman niya yon dinadala sa ego. Ayaw niyang lumaki ang kanyang ulo kaya low profile lamang siya.
Si Lulubelle naman sinubok din magsulat sa pocketbook ng Tagalog. Nang ma-reject ang unang ginawa, hindi na umilit at naging biroan nila ang pagkagalit-galitan nito sa tanga daw nilang editor. May pangalan na naman to ngayon sa larangan ng telebisyon at ng sine. Kung di man kasing sikat ng leading na teleplay o screenplay writer ay tumatawag na rin ng atensyon. Vibes na vibes sila ni Lulubelle sa maraming bagay. Wala nga rin akong sinusulat ngayon eh. Sagot nito sa tanong niya kanina. Kaya nga ako nagayang maglakwatsa baka makatisod ako ng paksa. Ganon ka rin ba? Curious na tanong niya. Nakapulot ako sa panonood ng sine, sa pagbabasa o kahit sa simpleng pag-oobserba lamang ng mga nasa paligid mo? Kahit naman sigurong writer ganon, maski mga foreign. Nakakatulong nga lalo na kung nakatutuyuan ka ng ideya, no? Sinabi mo pa. Kaya nga yung ibang writers maagang nalalaos because they stop learning or observing or reading or going to places. Oo nga. Kaya siguro minsan tinutur kami ng publisher namin ng libre to meet different kinds of people, to see places that we haven't seen before para authentic namin na maisusulat yon. Mas paraang totoong-totoo namang talaga pag nakita mo o naranasan ang isang bagay na isusulat mo. You can readily describe the sight or the feeling. Sa bagay, diba ika mo, si Riza Marina, Pag-asa ay talagang pumapasok sa mga gay bar para lamang ma-feel ang ambience doon at ma-describe niya ng totoong-totoo? Ang kasalukuyang pinakasikat na teleplay writer ng bansa ang tinutukoy niya. Minsan-minsan napagkukwentuhan nila yon ni Lulubelle dahil kakilala na yon ng kaibigan niya. Oo nga, sang-ayon ni Lulubelle. At maski yung sina Janet Daly na yon pag kailangan ng rancho, talagang nag-i-stay doon sa rancho. Nabasa kong minsan sa write-up tungkol sa kanya. Kaya pala rancho ang background ng story niya. Bumili nga tayo ng rabbit, sabi ni Lulubelle na bahagyang yumuko para silipin ng mga rabbit na nasa isang kulungan. Anin mo naman yan? Balay mo, makasulat ako ng istoryang napaibig ang isang lalaki sa isang rabbit. Yun pala prinsesa, kaya pala rancho ang background ng storya niya. Bruha? Yak, can't you be more original than that? Biro niya. Mas hinukay pa sa ilog ang plot na ganyan kaysa sa Cinderella Nagtatawa nang pumasok sila sa loob ng pet shop. Hello, Mom! Gulat na gulat si Mrs. Moran nang datnan sila ni Lulubelle sa pribado nitong opisina. Umalis si Shana sa pagkakaupo sa mataas na swivel chair ng ina at humalik sa pisngi nito. Nilapag ni Mrs. Moran sa ibabaw ng mesa ang dala nitong mga papeles. Himala, naalala kong dalawin ng anak kong independent. Halata ni Shana, idiniin ng mommy niya ang huling sinabi. Talaga namang plano kong puntahan ka ngayon, Mom. Natatawang sabi niya. Plano o wala lang kayong mapuntahan? Nakangiting sabi ni Mrs. Moran nang okupahin ang swivel chair. Tumingin pa ito ng tila nagbibiro kay Lulubelle. Talaga hong kasama kayo sa pupuntahan namin ngayon, Mommy. Anang dalaga na nasanay na rin maki-mommy kay Mrs. Moran. May dala sa Shana na book para sa inyo. Nilabas ni Shana buhat sa bag niya ang koleksyon nito ng mga pocketbook niya na may espesyal na dedication para dito. Mahal na mahal. Tila may pagdaramdam na sabi ng babae. Matapos may isara ang closet. Kung totoo, bakit gusto mong magkahiwalay tayo? Kasi nga, writer ako, Mom. At mas makapagsusulat akong mabuti kung nagsosolo. Tsaka gusto ko rin naman maranasan maging independent. Diba, pumayag ka naman pagdating ko ng 21, mangyayari na yun? Kasi nga, makulit ka. Pero kung ako lang talagang masusunod, ayokong namumuhay kang mag-isa. Kaya laki-laki ng bahay natin Bayaan mo na lang muna ako, Mommy. Feel ko lang maging independent. Malay mo, baka isang araw sawaan ako at bumalik na ng kusa sa Green Hills. I doubt it. Minsan tuloy naiisip ko, hindi rin masyadong maganda na at an early age naranasan mo na kaagad kumita na malaking pera. Siguro kung wala ka pa rin inaasahan, nasa poder pa rin kita. I wouldn't agree to that. Kasi alam ko, hindi ka rin ganap na magiging maligaya kapag nakita mong hindi ako successful o jobless na umaasa lamang sa'yo. Ang nangyari may nakatap agad sa talent ko Nginitian ang kagandang swerte. Admit it, Mom. Kahit papano, proud na rin naman siguro kapag may nagsasabi na bestseller itong anak mo. Of course, nalulungkot lang ako na ang kapalit noon ay ang pamumuhay natin ng hiwalay.
Madalas naman kitang pinapasyalan na. Believe me, Mom, importante sa isang pares ko ang privacy. Tsaka inaakala ko rin ang mga privacy mo. And what do you mean by that? Bahagyang umangat ang kilay ng magandang biyuda. Bumalik na to sa pagkakaupo sa swivel chair. Look at you! Nakangiting sabi ni Shana. Nang lumapit at masuyong akbayan ng ina, you are still young and very beautiful. Successful pa na career woman. Paano kung isang araw may magustuhan ka sa mga naniligaw sa'yo? Ayokong kontrabida na magiging hadlang sa inyo. Nako, tumigil ka, Shana. Panay ang kumpas ng kamay ni Mrs. Moran. Hindi na mangyayari ang sinasabi mo. I intend to stay faithful sa daddy mo kahit matagal na siyang patay. Huwag ka nang humanap ng flimsy reasons kung ayaw mong may bantay ka. Nakuha mo yung ganyang attribute na magbakasyon ka sa States sa Tio Rafi mo eh. Mabuti pa hindi na kita pinapunta sa konsentidor kong kapatid na yon. Natawa siya. Walang kinalaman si Uncle Rafi dito, Mom. At wag mo rin akong akusahan na nahawaan ng Western culture, no? Talaga lang gusto kong maranasan maging independent. Ayaw mo ba nun? Magiging kapares mo ako na successful at confident? Hoy, Shana. Pandidilat sa kanya ni Mrs. Moran. Nag-venture na lang ako dito sa realty business nang mamatay ang daddy mo dahil ayokong laging nalulungkot. Pero kailanman hindi ko ginusto na maging matagumpay na anuman liban sa pagiging asawa at ina? Okay. Adiyan ay kinumpas sa mga kamay bilang pagsuko. Tama na, parang di na tayo magtalo. Total naman, mag-hit 1 year na ako nagsasarili and believe me, up to this point, wala akong ginagawang kalokohan. Good girl tong anak mo, kahit walang bantay, Mom. I believe you. Nakangiti ng sabi ni Mrs. Moran. Nilahad nito ang isang kamay na tila pinapalapit siya sa tabi nito. Di naman kita basta-bastang papayagan na magsulo kung wala akong tiwala sa'yo, no? Naupo si Shana sa gilid ng swivel chair ng mommy niya. Niyakap ni Mrs. Moran sa bewang niya ang isang kamay nito. I miss you. And I miss you too. Tatapusin ko lang tong mga ginagawa ko at hintayin niyo na ako, ha? Sumama kayo sa atin at ipagluluto ko kayo ng paborito mong baked lasagna. And then, pwede kayong doon na. Mom! Nakangiting pamimigil ng tono niya sa iba pang sasabihin ng ina. What? Maang na tiningala sa kanya ng babae. I just want to see you. Afterwards, babalik na kami ni Lulubel sa kondo ko at pakikinggan ng mga bago naming biniling sounds. But, I will taste your lasagna some other time. Yung nakaplano, okay? Baka hindi ka kumakaing mabuti. Baka napapabayaan mo ng... Mom, nakangiti uling sabi niya na sa ina kasabay ng pag-iling. Nakakunot ang noon ni Mrs. Moran. You may not know it, but you sound now as the doting mother on that TV ad na nagpapakain ng noodles sa anak niya. He? Nakairap na sabi ni Mrs. Moran. Nagkatawanan sina Shana at Lulubel. Oy, yung dalawang sekretarya ko nga pala baliw na baliw sa mga pocketbooks mo, ha? Naalalang sabihin ni Mrs. Moran. Bigyan mo ng tig-isang kopya na may autograph mo. You're too late, Mom. Nakangiting sabi niya. Naharang na ako kanina pa ng dalawang yon. Ewan ko ba? Naiiling na sabi ni Mrs. Moran. I find it very baduy pero nakikita ko na marami nang na-addict sa pagbabasa ng mga librong ganun. Mommy ha? Biro niya. Para mo na rin sinasabi na baduy ang anak mo. Number 1 pa naman daw ito ngayon. Ewan ko ba kung mapa-flatter o mahahiya kapag may kakilala akong nagsasabi na sikat daw pala na romance writer ang anak ko. Palibasa kasi puro corporate laws and realty tax sa mga librong binabasa mo. Tudyo niya sa ina. Masyadong saucy? Hindi naman, uy. Talaga lang na hindi ko makahiliga na magbasa ng libro. Try reading one of my books. Baka masira ang pangako mo na hindi na mag-aasawa uli. Sira? Lumabi pa sa kanya si Mrs. Moran. Kakaiba ka naman? Yung ibang anak ayaw na ayaw mag-aasawa uli ng nabiyuda nilang nanay. Yung mga makikitid lang isip yun. Yung ayaw lumigayang mahal nila sa buhay. I'm happy this way, pero mas magiging happy ako kung babalik ka na sa atin. Lagi ako nag-aalala sa'yo, baka akala mo. Dahil natunugan niyang babalik na naman sila sa dating paksa, kinambatan na siya na si Lulubel na umiskapo na sila bago pa humaba ang pagsasentimiento di asukal ng Moran. Kakaiba ka naman. Yung ibang anak ayaw na ayaw mag-asawa ulit ang nabubiyuda nilang nanay. Yung mga makikitid lang ang isip yun.
May kalahating oras na siyang nakaharap sa computer ay kung bakit wala pa ring ideyang pumapasok sa isip niya at naiinis siya kapag ganoong gusto niya nang magtrabaho ay ayaw naman gumana ng imahinasyon niya. Kahit ano na lang, sa loob-loob na nga niya kanina. Malapit ng deadline mo at kailangan may maisubmit ka, kahit ano na lang. Hindi naman matatanggap ng kalooban niya na gumawa ng maski ano na lamang na teorya. Naisip niya kaya nga siya nag-number 1 dahil pinaghirapan niyang marating ang posisyon na iyon. Hindi niya sisirain ang kanyang pangalan sa paggawa ng basurang istorya para lamang ma-beat niya ang deadline. Pero talaga na walang pumasok na ideya sa isip niya. Totoo nga yata ang madalas sabihin ng mga kasamahan niya na bawat manunulat ay nagkakaroon ng mental block. Ayaw sana niyang paniwalaan pero ganun nga yata. Panapanahon sa buhay ng isang manunulat ay may mga sandaling hindi nito mapilit ang sarili na magsulat dahil ayaw dumating ang ideya. May kasamahan naman siyang nagsabi na ang talent ay nasa-summon, nasusundo, ika nga kapag ginusto nila at gusto niya yung paniwalaan. Pero eto nga at kalahating oras na siya sa harap ng computer, hindi siya makatipan ng anumang letra. Kakaiba sa mga panahong ganado siya na parang hindi maubos-ubos ang ideyang dumarating sa isip niya. Sa tutunog ang telepono sa tabi ng computer, waring nais mapabuntong hininga, inangat niya ang receiver. Hello? Tita Shana? Boses ni Meldy na sekretary sa Books to Treasure, ang kumpanyang nagpapublish ng kanyang mga libro. Nakasanay na ng mga ito at ng mga kasamahan na tawagin siyang tita. Oh, Meldy. Pilit pinasisigla ang tinig na sabi niya. Pwede ka ba mamaya na ma-interview? Nino? Mga estudyante, taga-UP, required daw sa kanila. Saglit lamang siyang nag-isip. Wala naman siyang pupuntahan. Di naman siya makapagtrabaho dahil blanko nga ang utak niya. Anong oras? Bahala ka kung anong maluwag sa'yo. Kung 2 p.m. Sige, itatawag ko sa kanila. Mel? Nakatape lang bang interview? Nakatape, saka naka-video. Okay. Nilinaw lamang niyon para mapili niya ang tamang isusuot. Nadismaya siya na makita ang ternong hinahanap. Light green na blazer at slacks na ang panloob, printed white and dark green. Isa ang ternong iyon sa mga paborito niya. Katunayan marami siyang shots noong nag-autograph signing sa Singapore na iyon ang kanyang suot. Sosyal na sosyal naman kasi ang dating niya kapag nasabing terno ang suot niya. Very dignified kahit 22 lamang ang edad niya. Ang dating successful and mature career woman. Nadismaya siya dahil ang katernong pantalon ng blazer, 2, 3 ang liston sa pagkakaplansya. Maging ang liston ng blazer ay mali dahil naging palapad ang korte kesa padapa. Hindi na siya nagsiklab sa galit na Paris ng dati. Nadismaya na nga lamang dahil alam niyang siya lamang ang kung magagalit siya, talo siya. Baka mapaaga lamang ang pagkakaroon niya ng wrinkles. Ilang beses niya nang tinuturuan ng tamang pamamalansya si Myra. Sa harap nito, madalas siyang magdemonstrasyon kung paano plansyahin ang ganito at ganong klase ng damit. Kabilin-bilinan pa niya, ayaw niya ng kahit may isang lukot man lamang sa mga isinusuot niya. Kaya dapat rebisahing mabuti ni Myra. Ayaw niya nang nadodoble ang liston. Ngayon ay heto. Hindi lamang doble ang liston ng pantalon kung hindi 3-3 pa. Naiiling na inalis niya ang pagkakahanger ng ternong blazer at slacks. Balak niya siya na lamang ulit ang mamalansya sa mga iyon, bagay na karaniwan naman ang nangyayari. Pero sa huling sandali, naisipan pa rin niya na kausapin si Myra para to mapagsabihan ng maayos. Sawa na siya na pagsabihan to ng pa-high blood, baka sa maayos na pagsasalita doon makuha. Reverse psychology, ika nga. Kahit galit na galit siya ay gagamitan pa rin niya ito ng mahinahong tinig. Napilit ng ngiti. Inanap niya si Myra sa kabuuan ng condo unit. Sa silid ng babae niya ito natagpuan. Kampanteng nagbabasa ng tingin niya ay pocketbook na sinulat niya. Ay, Ate Shana! Pagulat pang sabi nito nang makita siya. Bumangon to kaagad buhat sa pagkakahiga sa kama. Pumasok siya ng silid. Wala na akong trabaho kaya nagbabasa ako. Parang paliwanag sa kanya ng dalaga. File ko yan ah. Puno niya sa hawak itong libro. May plastic cover kasi yon at may nakasulat na file sa gilid. Sinulat sa itim na pentel pen. Oo, hihiramin ko muna kasi hindi ko pa nabasa to sa probinsya eh. Isusuli ko rin ate.
Yun lamang ay dagdag ng dapat niyang isermon sa karab, pero nagsawalang kibo na lamang siya. Hangang-hanga kasi ako sa'yo ate, nakangiting sabi ni Myra. Noon pang nasa probinsya ako at hindi kita nakikilala, fan mo na ako. Natigilan siya. Parang nawala sa timing ang tangka niyang pagsasermon. Ang galing-galing mo kasi. Nakaka-inlove ang mga gawa mo. Parang totoong totoo. Myra, kahit magtiis akong mag-ipon, ginagawa ko para lang makaupa ng libro mo ate. Kasi pag nakakabasa ako ng istorya mo, para bang ini-imagine kong ako yung bidang babae doon? Binuntutan pa ni Myra na insenteng hagikik ang sinabi. Naaawa na siya tuloy ang ipagsasermon dito. Wala namang kaide-ideya ang dalaga kung bakit niya ito pinuntahan sa silid nito. Saka pakiramdam niya magiging awkward sila pareho kapag pagkatapos ng mga pamumuri nito ay pagagalitan naman niya. Paano mo nagagawa ang ganon ate? Ang alin? Yung magandang kwentong ganon na parang totoong totoo? Ewan ko. Siguro, mahal ko lang ang trabaho ko kaya pinagbubuti ko. Ayun na, naisip niya. Kahit papano ay nakapagparinig din siya. Baka maimpisahan na rin niya ang gustong i-bring up kay Myra. Kapag mahal mo kasi ang ginagawa mo, pipilitin mong mag-excel doon. I mean, pagbubutihin mo. Hindi para lang mapuri ka o maging sikat ka. Sa huli naman dumarating yon. Bale, reward ba? Premyo sa pagsisikap mo na mapabuti ang anumang endeavor o trabaho. Pagbubutihin mo yung trabaho dahil gusto mo. Titig na titig sa kanya si Myra, halatang absorbed sa mga sinasabi niya. Kaya maraming empleyado ang hindi umaasenso sa trabaho nila pagpapatuloy niya. Kasi hindi nila masyadong mahal ang mga trabaho nila. Tingin nila, trabaho lang talaga yun. Hindi nila ini-enjoy. Yan nga Nagtrabaho lamang sila ayon sa hinihinging oras na halos madaliin pa nila para lang matapos. Magiging kabagot-bagot sa kanilang trabaho kapag ganun. Paano ba dapat ate? Dapat ituring mo na isang laro ang trabaho, isang bagay na gustong-gusto mong gawin na kahit hindi ka bayaran ay gagawin mo with excellence ha. Ibig kong sabihin yung ipapakita mong lahat para mag number 1 ka. Ganoon naman tayo kapag naglalaro, di ba? Gusto natin laging manalo. Nung nag-e-enjoy pa tayo, pag ganoon ang attitude ng lahat ng tao sa pagtatrabaho, aasenso siya kaagad dahil mapapansin sila ng boss niya at bibigyan ng premyo. Halimbawa, itataas ng pwesto o kaya dadagdagan ng sweldo. Ganun bang ginawa mo ate? Halatang interesantong tanong ni Myra. Kaya number 1 ka? Kaya pinakamataas ka ang bayad mo sa opisina nyo? Oo, kasi nga gusto ko yung ginagawa ko. Enjoy ako, kaya tinitiyak kong magaganda ang gawa ko. Pinagbubuti ko at ganun dapat ang attitude ng mga tao sa trabaho. Halimbawa na lang pares mo. Kumunot ang noo ni Myra. Diba, namasukan kang katulong? Oo, utos ng nanay ko. Pwes, dapat mo rin gawin lahat para maging magaling kang katulong. I mean, pag-aralan mo mga itinuturo sa'yo ng amo mo. Mag-obserba ka kung paano ginagawa ng tama ang mga bagay-bagay. Tandaan mo at pilitin mong ganun ang gawin. In the end, tiyak mapapansin ka at matataasan ng sweldo. Mamahalin ka ng pinagseserbisyuhan mo. Yung iba nga sa tuwa nila sa katulong nila pinag-aaral pa. Lumungkot na bigla si Myra. Alam mo, kung ako nasa kalagayan mo, may halo ng pambubol ang sabi niya rito. Tiyak na tiyak, mamahalin ako ng todo ng mga magiging amo ko. Yun bang hindi na nila gugustuhin na umalis pa ako sa kanila? Kasi gagawin kong lahat para maging the best maid ako Paano yun? Pagsisilbihan ko sila ng todo. Aayusin ko yung trabaho ko para hindi nila ako mapagalitan. Yun dahil gusto mong ginagawa mo. Ganun ang sabi mo, di ba? Oo. Medyo nalito siya sa takbo ng salita ni Myra. Paano kung di ko naman gusto na maging ganto ate? Ang nanay ko lang nagpumilit na maging katulong ako. Natigilan siya. Oo nga naman, naisip niya. Para tuloy siya ang tinamaan ng sarili niyang konsepto. Nabigyang katwiran niya ang kawalan ng pagmamahal ni Myra sa trabaho. Hindi to makapag-excel dahil hindi enjoy. Hindi enjoy dahil in the first place, hindi naman ito gusto ang napasukan. Kahit na, paiwas na sabi niya. Dapat, narito ka na, gawin mo na rin ang the best. Parang yung kasabihan na, do the best you can in every endeavor. Nasasabi mo lang yan ate, kasi hindi naman mangyayari ang halimbawa mo. Di ka naman maaaring maging pares ko
Bakit hindi? Aba, kung may tsansa nga lang na mangyayari yon, ipapakita ko talaga sa'yo kung paano ko gagawin na mahalin ako ng amo ko dahil sa pagserbisyo ko. Ngumiti lamang si Myra na para bang sinabing, hindi nga mangyayari ang sinasabi mo. Pero ako, ate, anito sa masigla ng tinig. Gusto ko ngang mapamahal sa amo ko. Nabuhayan siya ng pag-asa. Nakuha na yata ni Myra ang kanina pa niya gustong iparamdam. Pwede kaya yon? Ang alin? Ang mahalin ka ng amo mo? Oo, pares ng mga pantasyang nababasa ko sa mga libro mo. Napaawang ang mga labi niya. All the while, siya ang inakala niyang amo na tinutukoy ni Myra. May magkagusto rin kaya sa aking mayamang lalaki na gwapong-gwapo pa? Tumingala pa ng bahagya si Myra. Pinagsalikop ang dalawang kamay na tila nangangarap. Ibig mong sabihin, ate, igawa mo naman ako na istoryang ganun no. Excited na baling sa kanya ni Myra. Nangingislap sa tuwa ang mga mata. Sa istorya lang naman mangyayari ang pangarap ko eh. Gawin mo naman akong bida. Katulong na nagustuhan ng mayaman niyang amo. Paris ba nung sa pelikula ni Gabi Concepcion at Sharon Cuneta? Ayos! Muntik nang matapik ang may magkagusto rin sa kanya kung mayamang lalaki na gwapong-gwapo pa. Muntik nang matapik ang noon na naisip niya.